Isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Nasa panahon po tayo ng midweek encounter with God. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong gabi ay matatagpuan po sa Roma chapter 15 verse 13. Ganito po ang sinasabi. Puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa, at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, upang mag-umapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, aming Diyos, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa pagkakataon na to. Sapagkat Ikaw ang Diyos na mabuti, Ikaw ang Diyos ng pag-asa sa lahat ng pagkakataon. Nawa o Diyos, samahan mo po kami sa oras nito. Ikaw nga po ang siyang maranasan ng bawat isa, Diyos. At salamat po sapagkat hindi mo kami hinahayaan na mapanghinaan sa lahat ng pagkakataon, kundi mas lalo mo po kaming pinagpapala sa araw-araw na buhay. Salamat po sa bawat isa, lalong higit sa mga nakakarinig ng iyong banal na salita sa oras na ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayong taon po ng 2025, tayo ay magdadala ng bagong pag-asa, pangarap at layunin. Ang buhay, sa kabila ng lahat ng pagsubok at hamon, ay patuloy na puno ng mga pagkakataon upang magbagong buhay at magsimula muli. Sa bawat taon, may mga pagkakataon na ang ating pananampalataya ay nasusubok. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, tayo ay may isang bagay na hindi matitinag. Ito po yung pag-asa mula sa ating Panginoon. Mga kapatid, ang pag-asa ay isang mahalagang bahagi ng ating buhay bilang mga Kristiyano at nagtitiwala sa Diyos. Sa bawat hirap na ating nararanasan, ang Diyos ay patuloy na magbibigay ng liwanag at lakas upang magpatuloy tayo. Ang pag-asa ay hindi lamang basta pangarap, kundi isang pagkakataon na makamtan ang mga pangako ng Diyos sa ating buhay. Kaya ngayon, sa pagsisimula ng 2025, tanungin natin ang ating mga sarili. Ano ang magbibigay ng pag-asa sa ating lahat? Ano ang mga bagay na nagpapaalala sa atin na kahit sa gitna ng mga pagsubok, ang Diyos ay laging kasama natin? Ngayong gabi po, may 4 na bahagi po ako na gustong ibahagi sa inyong lahat. Una po yung ang pag-asa ay nagmumula sa pagkilala sa Diyos. Ang unang hakbang po
Sa pagkakataon nito, ito yung pagkakaroon ng pag-asa ay ang pagkakaroon ng malalim na relasyon natin sa ating Panginoon. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng lakas at lakas ng loob ay siya ring magbibigay ng walang katapusang pag-asa. Ang ating at pagtitiwala sa Kanya ay magbibigay sa atin ng kalakasan upang magpatuloy anuman ang ating nararanasan sa buhay. Mga kapatid, sa Kanya ay walang imposible. Siya ay hindi nagbabago at laging may mga plano para sa ating kabutihan, para tayo palaguin, para tayo baguhin sa lahat ng pagkakataon na buhay na binibigay sa atin ng Panginoon. Ang pangalawa po, ang pag-asa ay nakasalalay sa pagtanggap at pagtutulungan. Ngayon 2025 ay isang pagkakataon upang magtulungan tayo sa isa't isa. Hindi natin kayang mag-isa sa mga pagsubok ng buhay na wala ang ating Panginoon. Kaya ang bawat isa sa atin ay mayroong papel na ginagampanan sa pagpapalaganap ng pag-asa, sa pagtulong at pag-unawa sa isa't isa. Binibigyan natin ang bawat isa ng pagkakataon na makita ang pag-asa sa gitna ng madilim. Mga kapatid, ipinapakita ng Diyos sa atin na sa bawat paghihirap, mayroong mga kaakibat na biyaya at mga pagkakataon para magtulungan. Ang pangatlo po, ang pag-asa ay puno ng pagbabago at pagkakataon. Na tayo bilang mga Kristiyano, alam natin na ang bawat taon ay isang pagkakataon para magbago at magpatuloy sa ating paglilingkod sa pananampalataya. Hindi tayo tinatawag ng Diyos upang manatili sa ating mga pagkatalo o kahinaan, kundi upang magpatuloy at magsimula muli. Kaya ngayong 2025 ay puno ng mga bagong pagkakataon para magsimula. Ang bawat araw ay pagkakataon upang lumapit at magtiwala sa Kanyang mga plano. Ang pang-apat po, ang pag-asa ay puno ng kagalakan at kapayapaan. Na sa kabila ng lahat ng pagsubok, mayroong kagalakan at kapayapaan na matatagpuan sa Diyos. Hindi ibig sabihin na wala ng problema, kundi sa bawat pagsubok, natututo tayong magtiwala at magpasalamat sa Diyos. Kaya sabi niya sa Pilipos chapter 4 verse 6 hanggang 7, huwag kayong mag-alala tungkol sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin, ipaalam ninyo ang iyong mga kahilingan sa Diyos. At ang kapayapaan ng Diyos na higit pa sa lahat ng pag-iisip ay mag-iingat ng inyong mga puso. At ang
mga isipan kay Kristo Jesus. Ang kapayapaan at kagalakan ng Diyos ay sumasa atin kapag tayo ay may tunay na pag-asa o magandang layunin sa ating Panginoon. Kaya ngayong 2025 ay isang taon ng pag-asa, paglago at pagbabago. Kaya mga kapatid, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Sa anumang pagsubok ng ating kinakaharap, ang Diyos ay laging nariyan upang magbigay sa atin ng lakas at gabay. At tanggapin natin ang kanyang mga biyaya at patuloy na magtiwala sa ating Panginoon. At sa bawat araw ng taon, hayaan nating magningning ang ating pag-asa. Magbigay ng liwanag sa iba. Kaya sa taon ng 2025 na ito ay maging punong-puno ng pag-asa. Sapagkat ang ating Diyos ay buhay at laging kasama natin. Sige po, tayo po ay manalangin. Aming Ama, aming Diyos, salamat po sa iyong pag-asa. Sapagkat kung lagi namin paghahawakan ang iyong pag-asa, kami ay hindi pagkukulangan. Salamat po, Diyos, sa buhay at kalakasan na patuloy na pinagkakaloob mo po sa bawat isa sa amin. Nawa, O Diyos, maranasan namin, O Diyos, lagi ang iyong pagyakap, ang iyong pag-iingat na para kami ay maging matatag sa lahat ng pagkakataon. Salamat po, Diyos, sa 2025 na ito. Patuloy ko pong nilalapit ito sa iyo sapagkat ito ay punong-puno ng pag-asa, punong-puno ng iyong pagmamahal, punong-puno ng iyong pag-iingat upang kami ay ilayo sa lahat ng pagkakataon ng mga pagsubok na buhay namin. Kaya, O Diyos, patuloy po kami magsasama-sama, patuloy ka po namin itataas sa lahat ng pagkakataon. Sapagkat ikaw ang Diyos na nagpapala at nag-iingat sa bawat isa sa amin. At ganun din, O Diyos, sa mga kapatiran po namin, sa church namin, O Diyos, kung sino po ang nakakaranas ng anumang karamdaman, paranas mo po, O Diyos, yung iyong kagalingan. Sapagkat ikaw ay Diyos na nagpapagaling sa lahat ng pagkakataon at sa lahat ng oras sa aming buhay. Salamat po, tunay nga pong napakabuti mo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Masaya maglingkod sa iyo, Panginoon. Masaya maglingkod sa iyo, Panginoon. Di ko maisip, di ko mabilang iyong pag-ibig. Masaya maglingkod sa iyo, Panginoon. Masaya maglingkod sa iyo, Panginoon. Di ko maisip, di ko mabilang iyong pag-ibig. Oh, Jesus, parang ulan